Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin. Ito pong mga naging pahayag po ni Senador Rapi Tulfo at yung kanyang mga natuklasan na kung saan ay talagang masasabi nating ito ay maliwanag na panloloko, panggagago, pagwawalangya nitong 18 sabihin na lang natin 18 itinakwil ng Armed Forces of the Philippines dahil discharge nga po So ibig sabihin dahil discharge sila, kaya sila tinanggal dahil sila po ay walang kwentang membro o naging membro ng Marines. So ibig sabihin, sa totoo lang kung isipin natin, sila po'y walang karangalan, sila po'y walang dangal, walang dignidad. Kaya sa totoo lang nagtataka nga ako dito kay Loren Legarda ba't tinatawag niyang bayani. May bayani bang discharge? May bayani bang itinakwil dahil sa kanyang pagiging walang niya? Alam niyo, hindi naman di-discharge tong mga to kung mabubuting tao tong 18 Marines na to. Yan lang sanang isipin ninyo, lalong-lalo na yung mga DDS na bobo. So ngayon, para maintindihan natin kung ano yung mga kalokohan ng mga 18 Marites na ito, eto't panoorin po natin yung mga inilantad po ni Senador Rapi Tulfo. Ito't panoorin po natin. Hindi lang po ang kredibilidad ng 18 kargador ang kaduda-duda. Ang mismong testimonya nila ay nakakapagtaka. Lumabas na po ang ilan sa mga ito sa balita, pero pasadaan lang po natin. Let me show some video clips of the hearing. Video 1. Si Father Flavi ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Ab. Isang sobre yun, sir. Anong lugar po yun? Sa Mindanao Ab, sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada. Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pare? Kasi sir, hindi ko ano sir, kung pang ano nila yun, sir eh. Basta nagdala na kami ng pera, sir. Tapos doon sa 33... Maleta din ba? Dinala mo? Isang sobre, sir. Tapos doon, sir, sa 33 Clemente. Baka naman sulat lang pinadala Hindi, kayo sir. sobre. Pera, sir. Kita ko mismo, sir eh. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang maleta. Kanino? Kay Father Flavi, binuhat ko papunta sa sakyan niya. Tapos yung suot niya, sir, itim na pangpare. Sagot naman ni Diocese of Cubao Bishop Elias Ayuban Jr., there is no church entrusted to the Society of the Divine Word on Mindanao Avenue or anywhere in its vicinity. So yun mga minamahal kong mga kababayan, klaro-klaro po. Maging yung pari gustong sirain ng 18 hudas, 18 walang yang taong ito para lamang syempre masira yung kredibilidad ng isang pari. Ngayon, di na ako magtataka dahil unang-una tulad ng sinabi ko noong nakaraang mga araw, Iglesia ni Cristo po to. Membro ng Iglesia ni Cristo at natuklasan po na membro at kasabwat ni Marcoleta yung karamihang mga Marines dyan na kung saan ginagamit ni Marcoleta o ginagamit mismo ni Vice President Sara Duterte para sirain yung kredibilidad nitong mga taong ipinaglalaban ng karapatan ng taong bayan o pinaglalaban ang Pilipinas. Ngayon mga minamahal ko mga kababayan, nasa inyo na po yan. Kung ano ang inyong palagay, ano ang inyong masasabi, biro nyo, sinasabi nila na may ganun sa lugar na yan, may ganun sa ganun, at doon yung simbahan ni Father Flavi. Ngayon, tinignan, pina-search, wala. Mga minamahal kong mga kababayan. So, ibig sabihin, doon pa lang mga minamahal kong mga kababayan, may kademonyohan na ginagawa. Ito pong mga kargador, eka nga ng ating minamahal na Senador Rapi Tulfo. Ba't tinawag natin kargador? Dahil trabaho lang po yan ng mga walang niyang kargador, yung mga ginagawa nila. So ito pa mga minamahal ko mga kababayan, panoorin po natin. Dalawa, iPhone time travel. 2024 pa lang, wala pang iPhone 16e noong 2024. Pumutok yung flood control po 2024. Nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutisa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Ano po? Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita. Yung lahat ng cellphone po namin, ibibigay po sa kanila. Sa anong dahilan? Papalitan po ng mga bago po, iPhone po. Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia? iPhone 16.
So papalitan nila ng mas maganda. Yes, Your Honor. Alam ninyo ang dahilan kung ba't nila gagawin yon. Kasi nandun yung mga picture namin, Your Anong klase ng cellphone para ma-record? iPhone 16e, 128 GB. Nang i-check ng News 5 sa mismong website ng Apple, lumalabas na February 21, 2025 ang pre-order na naturang model na sinasabi ng Bagman sa hearing. So yun mga minamahal ko mga kababayan, isa na yun. Kitang-kita nyo yung kasinungalingan. Kaya daw gustong palitan yung mga cellphone nila dahil nandoon nga yung video, nandoon. Alam nyo, ginagawa tayong bobo, ginagawa tayong bata eh. Alam nyo, kung yun lang ang paraan ko para makuha yung mga video, yung mga ano doon, pwede namang isalin yun sa ibang cellphone eh. 'Di ba? Kaya mayu-useless lang kung bibigyan ko sila ng cellphone. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, ginagawa po tayong tanga, ginagawa po tayong bobo nito pag ni Marcoleta. Ginagawa po tayong mangmang. Alam niyo, sa totoo lang ako yung Marines, pwede ko naman ibigay yun eh. Pwede ko ibigay yung cellphone. Pero ita-transfer ko lahat ng mga laman ng cellphone ko doon sa ibang cellphone. Kagaya ng cellphone ng asawa ko, cellphone ng anak ko, etc. Ganun. 'Di ba? So, gumagawa sila ng isang script na kung saan ay mabubutasan sila at masasabing nagsisinungaling nga sila, mapapatunayang nagwawalang niya sila sa mga taong wala namang ginagawa sa kanilang masama. Biro mo, sabi nila binigyan sila ng ganung uri ng cellphone samantalang wala pang cellphone na ganun nung 2024, 2025 lumabas ito. Ngayon, paano ipapaliwanag ito ng 18 kargador? Kaya kinakailangan talaga mga minamahal ko mga kababayan, tapusin na po yung kasinungalingan ng 18 kargador na ito. Dahil pag ito po ay hinayaan natin na magsalita ng mga kasinungalingan, sigurado pong marami pong mga kababayan natin, marami pong mga personalidad na mabubuting tao nasisirain, wawasakin po ng mga walang yang ito. Kumbaga sa ano'y nandadamay na lang po sila. Palibasa na discharge sila dahil mga walang yang nga sila, dahil wala silang mga bodo, mga sira ang buhay nila, sira ang ugali nila, gusto nilang manira ng iba. Sa totoo lang, hindi po ito bayani. Dahil unang-una, hindi po madi-discharge ng mga to kung mga ugali nito malabayani, hindi po, malahudas po ang mga ugali ng mga yan, kaya po na-discharge yung mga yan sa kanilang mga posisyon o sa kanilang pagiging Marines, no? So yan po sana yung isipin natin mga minamahal ko mga kababayan. So ano pa, ito pa, panoorin po natin mga minamahal ko mga kababayan. Pangatlo, pinili na impormasyon. Ano ang nangyari sa pagpapalabas ng katotohanan? Kung pinipili lang nila kung sino ang ilalabas. Malinaw ang detalye nila sa una nilang affidavit tungkol sa mga maletang dinala sa ilan naming kasamaan dito na may address pa. Pero bakit parang mirakulo na naglaho ang naratibo tungkol dito? Sa original affidavit nung mga dating sundalo, nandun din si Senator Loren daw at saka yung magkapatid na Villars. Ngayon ko lang nakita yung affidavit. I have not read, etc. So yun, tignan nyo, di ba? Unang-una, bago pa na isama sa listahan ng mga 18 kargador, itong si Tito Soto at itong si Father nakalimutan ko tuloy, itong pare at yung ilang pang mga isinasama nila ngayon, ang una nilang binanggit o sinasabing nakatanggap ng balimaleta ay itong magkapatid na Bilyar at itong si Loren Ligarda. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, nung kumampi itong mga ito dito po sa Duterte Block, biglang nagbago. Biglang nawala sa listahan nila itong magkapatid na Bilyar na talaga namang sa katotohanan lang naman, mas malapit sa katotohanan na itong mga Bilyar ay talagang nanghahakot, kumukuha, nagnanakaw ng pera ng taong bayan, lalong-lalo na po ito po si Loren Ligarda, nakataka yung kayamanan nila kung saan kinukuha ni Libeste, nitong anak niyang si Libeste, yung bilyong-bilyong iginastos nila sa kanilang solar at dun sa kanilang kumpanya. At syempre, di ba, mas malapit sa katotohanan saan galing yung bilyon-bilyon nila. Kaya posible talaga o posible talagang merong katotohanan. Ngayon, siguro dahil may katotohanan, kumampi ito si Loren Ligarda, maging itong magkapatid na Bilyar sa mga Duterte dahil siguro matibay yung ebidensya nila laban sa kanila.
Ngayon, ipinapahid nila ngayon dito sa mabubuting mga senador, kagaya ni Tito Soto, kagaya na lang ng ilang pang mga senador na sinasabi nila at mga congressman. So dito makikita ninyo mga kababayan na may nagdidirect po, may nagtuturo. Malamang makikita naman po ninyo yung mga tanong po ni Marcoleta ay hindi po basta-basta tanong. Parang ginaguide niya, parang tinuturuan niya kapag ka nabibilaukan na, nabubulunan na yung kanyang mga tao sa pagsasalita ng kasinungalingan, sinasalo niya, inaalalayan niya, hindi po nag-iimbestiga itong si Marcoleta. Sa halip, siya po ang nagiging direktor nitong 18 marites o 18 kargador na kung saan ay na-discharge dahil nga po sa kanilang pagiging hudas o walang niya, sa pagiging walang kwentang Marines. So ito pa mga minamahal ko mga kababayan, panoorin po natin. Pangapat, aking pinasilip ang lugar na yon sa Makati. Video 4, money changing. Nag-advise po si boss, magpapalit kami ng piso to dollar na 2 maleta doon sa Makati po. Sa, Bibili kayo ng US dollar. Yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Per Bank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. Aking pong pinasilip ang lugar na yun sa Makati at walang record ng money changer sa Pearl Bank Building. Dapat po makumpirma ito. At syempre nandyan din po ang mga kaduda-dudang testimonya nila laban kay Senator Soto na pinabulaanan niya na dahil nga matagal ng patay ang sinasabi nilang si EA Mark or Executive Assistant Mark. At ang pangbawi nila ng aligasyon tungkol kay Representative Laila de Lima na noong mga panahon na yun ay hindi pa kongresista at nakakulong pa. At sabi ni Ombudsman Boying Remulla, ang isang litrato ay delivery na nangyari nung panahon ni Speaker Lord Velasco pa. And so I come to my third point because it seems that some of the information from these 18 porters or cargador are fed. They have a hard time telling their story on their own. Kung papanoorin mo ang live selling nila nung Huwebes, hirap sila ikwento ang kanilang naratibo. The presiding officers of that conference were coaching and leading the resourceful persons. Pag medyo nagkakamali, siyempre, inaayos ng mga presiding officers ang testimonya. Minsan si Attorney Baligod na, hindi naman involved sa pagbitbit ng maleta, ay siyang tumitistigo tungkol sa nangyari. Wala naman siyang personal knowledge. So yun mga minamahal ko mga kababayan, makikita ninyo no, yung kalokohan talaga ng 18 marites na ito. Biro nyo mga minamahal ko mga kababayan, nagbigay sila ng kwento, nagbigay ng address, nagbigay para maging kapanipaniwala. Ngayon, pinaimbestigahan po ni Senador Rapi Tulfo, walang ganun. So ibig sabihin, nagsisinungaling talaga sila at gumagawa lamang ng kwento para lamang maging kapanipaniwala sila. Gumagawa ng ganito, ganyan. Pero kitang-kita naman po mga minamahal ko mga kababayan, scripted at talagang turong-turo po sila. Kaya yung kanilang mga sinasabi, minsan nagkakasablay-sablay dahil yung kanilang mga sinasabi hindi naman po galing sa kanila mismo o hindi nila na-experience. Ito ay galing lamang, uutos lamang o director o inuutusan sila ng iisang tao. Malamang wala nang iba kundi itong si Marcoleta na nagtuturo sa kanila, maging si Baligod. Totoo naman yung sinasabi ni Senador Rapi Tulfo na itong 18 marites na ito ay walang kinalaman, walang alam. Kaya nga kapag nagkakamali itong mga to, ang nagsasalita na itong si Baligod kahit wala naman dun sa eksena na yun. Siya pa yung mas may alam. Kaya dito pa lang, kaduda-duda na po itong si Baligod. Kung gaano po kaitim yung ngabil nito, gaano kaitim yung balat nito, ganon po kaitim yung budhi nito ni Baligod, mga minamahal ko mga kababayan. Isa pa dyan yung kalokohan nila tungkol dito po kay Tito Soto. Biro pati yung patay, matagal nang patay na tauhan ni Tito Soto, dinamay pa sa kalokohan ng mga walang niyang mga marites na to. Ngayon nabuking sila, ewan ko paano nila lulusutan to. Biro nyo si Laila de Lima din, nakakulong na lahat-lahat. Abay sinama pa rin nila sa maleta-maleta nila na yan. Kagaguhan talaga. Ito yung sinasabi natin na kapag ang sinasabi ay puro kasinungalingan, hindi po yan magwawagi at hindi po yan paniniwalaan mga minamahal ko mga kababayan. At sa nakikita ko itong ginagawa nila, ito ay paraan na lamang nila para guluhin, lituhin ang taong bayan, para manatiling magtiwala, maniwala pa rin sa mga Duterte, yung mga nagugoyo nilang mga Pilipino. Pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, pasalamat tayo. At nandiyan dyan sa Senado ang magkapatid na Tulfo.
na kung saan hindi po nila maloloko yan dahil napakagaling po na investigador. Sa lahat ng nakita kong investigador, bagamat hindi talaga investigador si Rapi Tulfo, pero mas matindi pa po yan pagdating sa pag-iimbestiga. How many years na siya na nakikipag-usap sa mga tao, sa iba't ibang mga sitwasyon, sa mga pangyayari. Alam niyang i-anila o magaling siya sa pag-aanalisa kung ano ang tama, ano ang totoo at hindi. So ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, asahan na lang po natin dahil nandiyan dyan po sa Senado ang magkapatid na Tulfo, tayo po ay magwawagi pa rin at hindi po magwawagi yung kasinungalingan nila. So mali po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.